Hindi pa pala mainit. Nalagay na hindi pa mainit. Welcome to Noise World. Work, farm, home, travel. Ang content na subong is about home cooking. Mga pwedeng gawing menu sa puno ng saging. Pero bago na, hello mga palangga! Kung amo ni palibot mo, hayahayang buhay. Tiano panahulat mo, puli ta sa probinsya. So, na-prepare na natin yung manok. Kakakailanganin natin. Then yung ubad ng saging. Ito yung ginahit-gahit ko kanina. And then tinanggalan ng parang sapot. And then ito yung mga ingredient natin. Bawang. Hindi, sibuyas. Bawang. Luya. And then sili. So, igigisa ko lang yun guys. And then dadagdag natin mamaya yung dahon ng sili. So, ito. Alright. So, let's go! So gusto ko ipakita dito sa inyo guys is yung buong process ng pagluto ko ng puno ng saging na ito. No? So from cutting it sa puno niya mismo. So dito lang yan sa paligid namin. Madami dito ang mga saging na yung iba is parang hindi na maganda yung tubo niya dahil pang ilang generations na. So yun yung kinukuha ko na gawin. Menu na ubad. Kasi kakailanganin mo yung pinaka inner core nun, yung pinaka malambot na puno niya sa loob. Yan, kaya tinatanggalan ko siya ng mga takip niya na nasa unahan kasi medyo makunat ng mga yan. So sa pinakaloob nun, yung ginagawang ubad. Yan sa amin sa Ilonggo, tinatawag namin yan na ubad. At one of the favorites ng mga Ilonggo yan guys, maliban sa tinolang manok. So, yan is parang tinola din siya. Pero, instead na of yung papaya is yung puno ng saging, yung ginagayat. So, yan, yung mga makukunat na puno na yan is iniipon ko pa rin yan at binigay ko yan sa mga alaga ko na kambing, baka at saka kabayo kasi kumakain sila ng ganyan. Alright, so dyan naman is tinatanggal ko na or ginagayat ko na siya guys ng maliliit na slices. So yung puno na yan na pinakamalambot is may mga sapot-sapot yan guys. Fiber ng saging. So yun, tinatanggal ko din yan pagkatapos mo hiwain kasi ang dami niya. Yan, parang sapot. Tingnan mo. Yan. And then, yan. Medyo mabusisi talaga guys ang totoong process ng mga pagluluto. Pero, okay lang kasi masarap naman. So, worth it yung paghihirap. So, gusto ko talaga ipakita sa inyo yung buong proseso. No? Hindi lang yung pagluto ko na agad ng chicken ng ubad na hindi nyo nakikita yung buong proseso niya. And then dyan is si Ibok naman yung partner ko sa pag-vlog. Siya din yung katuwang ko dito sa mga gawain. Yan, tulad yan, mga simpleng gawain lang guys. At yung gusto niya lang gawin. So hindi naman siya pinipilit sa mga gawain. Pero so far, hilig naman talaga ni Ibok na tumulong. So, yan, siya ay nagpapasiga and then magigisa na tayo. So, inuna ko lang yan dyan, yung bawang and then yung sibuyas. Yan. Ewan ko ba ba't pinagtatalunan lagi yan kung sino yung nauuna, yung bawang ba or sibuyas. Pero para sa akin kasi guys, dapat tinuuna mo yung sarili mo. Joke time. Pero yan. So, pagkatapos yung gisa, yung bawang, sibuyas at saka yung luya, is nilagay ko na yung manok. So, yung manok guys is hindi yan native kasi binili lang namin sa palengke. Kasi pagka native pa galing dito sa amin is dami pang trabaho. Siyempre, kakatayin pa yun, tatanggalan ng mga balahibo, ang daming trabaho. So, bumili na lang muna kami. And then,
Supposedly walang tuyo yan guys, pero nakalimutan ko at nalagyan ko ng tuyo at madami pa, so parang naging adobo. Pero okay, so far okay naman siya. Kasi hindi naman naglasang toyo yung nung nilagay ko na ng sabaw. So masarap pa din naman siya guys, yung kinalabasan niya. Pero kung yung mga common na luto dito is wala yung toyo. So pagkatapos nung naluto na is nilagay ko na lang yan dyan, yung daon ng sili, kasi yun nagpapadagdag pa ng sarap. And then pinakulaan ng konti para lumambot lalo yung manok at saka yung ubad ng saging. And then ready to serve na yan. So, ayan. Ito naman yung fried natin. So ito guys is bagong minuto na natutunan ko sa kakanood ng mga YouTube or mga vlog ng mga kapwa natin, mga vlogger, yung mga matagal na talaga na nagvo-vlog. So nakita ko kasi na gumawa sila ng ganito, yung parang bark ng saging is binalatan nila yun at saka ginawang parang fried chicken. And so since madami kaming saging dito, so trinay ko rin guys, and guess what, okay siya actually, ang sarap niya. So explain ko further. So ito yung katawan din ng saging kanina na binalatan natin, binabad sa asin at tubig, and then piniga. So ganito na yung itsura niya. So isasasaw natin ito may itlog and then sa harina and then iprito. So let's see kung edible or edible naman talaga yung saging, pero kung hindi makunat or kung ano man. So ito yung itlog na natin iibok, and then yung harina na nilagyan ko ng ano yun? Asin at saka crispy fry para may lasa. So tingnan natin mamaya. Alright, so dyan guys is ang pagkakamali ko pala dyan is hindi ko masyadong nabalatan yung balat ng saging na yan. So kailangan pala talaga tanggalin yung pinaka yung makinis na parte ng balat ng saging, kasi pag naluto yun makunat yun guys. So yun yung pagkakamali ko dyan, pero yung iba dyan okay din naman kasi batang bata pa din naman yung saging na yan. Pero as much as possible guys, yun, tanggalin talaga yung makinis na balat na yun, na parang yung makikita mo is parang square na na laman niya. Yun yung pwedeng iprito. So dinip lang namin yan sa itlog as you see it, and then binalot or kinover ng harina na may breading mix. Parang fried chicken lang din. Gusto mo? Tiga-kaon ka na isang ubad. Ito na guys, so wala na plating. Ito man bok? Kaya palang tabi ka namit. If you find it interesting, please like, follow, and share Noy Villarin's World. Thank you for watching. Kita-kita next week mga langga. Ako si Noy, ang inyong Pinoy Vlogger.